So, ang akin lang mga kaiksena dito, sa kayabangan nito ni Marcoleta, sige, ando na tayo na sinasabi niya at kaya siya nagsasalita ng ganyan, concerned daw siya sa mga OFW. Thank you for that. Dapat lang, Senador K. Boom! Tama, mali. Diba? Ngayon, yung kanyang pagka-concern mga kaiksena, halatang may kulay. May kulay. Oo, may kulay. Anong kulay? Berde. At bilang isang OFW mga kaiksena, alam natin ang karakas at kalakaran pagdating sa ibang bansa. Ikaw, Marcoleta, naging OFW ka ba? Boom! Try mo kaya sumama kay Secretary Hans Kakdak, tapos siya ka magkukuda. Kasi mahirap yun eh. Yung kuda ka ng kuda, ang dami mong sinasabi, pero hindi mo naman alam yung totoo nangyayari on the ground. Tama? Tangina mo ka! Oo. Yan ang problema rito mga kaiksena. Uulitin ko, wala akong problema kung talagang concern ang inahabol ni Marcoleta. Kaso hindi eh. Ang banat niya, talagang gusto niyang diinan ng diinan yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino dito yung mga nasa Middle East? Taas ang kamay. Sino rito yung nasa linya na kung saan may nagkakainitan na nagkakabakbakan? Diba? Oh, taas lang ang kamay. Baka sakaling maunawaan niyo si Marcoleta sa trip niya. So without further ado, pakinggan natin ang drama at ang, Diyos ko, pabida ni Marcoleta. Parang pumalit nga kay Rapi Tulfo to eh. Naging Rapi Tulfo 2.0. O, pakinggan nyo. O. Salamat po, Mr. Chair. Hey. Dito po sa briefing ninyo, 1,416 po yung nagre-request ng repatriation. O. Do you confirm the figure, Secretary Hans? Ba't naman, no? Pwede bang wag naman ganyan na nakakaasiwa eh. Nakalukot agad eh, no? Pareho ba kayo ng... Yes po, we confirm the figure and it is a Bakit wala si Kati Binag dyan, Marcoleta? Di ba tao mo yun? Wow, mga tao mo, Marcoleta sa likod. Shakes. Yes. Oh. live count, Mr. Senator, meaning it could Ate, gusto mo ibigyan kita ng 20% dun sa pagpapapauti lips? Parang tinatrying hard ni ate ito. Siya maging pauti lips. Ang ganun talaga siya. Easy. Natural lang. Huwag nating iganon. Try natin. Napansin ko lang kasi nakaka-distract si ate. Yung isa kulumot ang buka, tapos yung isa naman nakangusop. Ganun, 'di ba? Try natin. increase any given time. Yes po. And of course, it that's could important. also, it's OFW count lang po yun. Sorry, Mr. Senator. OFW count po yun, meaning hindi po kasali dyan yung non-OFWs seeking repatriation. Oo nga, ito muna, 1,416 as of March 2. Pareho po kayo ng... Okay. Okay po. Nag-agree kayo dito sa data. Yes po, yes po. On a per... So March 2 pa po ito, March 4 na tayo ngayon. What happens? Ilan po na-repatriate natin? Sa ngayon po, it's around a little, around 2,000 at this stage, Mr. Senator. Pero, Hindi, again, sinasabi ko 1,416 ito March 2. March 4 na tayo ngayon. March 6. Ang March 6, 4 days. Ilan po dito yung... Ang ganda, mga mo, Marcoleta, batang-bata, na-repatriate natin? Yun lang po yung tanong. Senator, yan po yung requests for repatriation. So it's around, the number would be around in the area of 2,000, let's say, at this stage, Mr. So Senator. lahat ng ito nakabalik na? Hindi po. Requests for repatriation pa ho yan. Hindi po, Meaning- ganito yan Hindi Let's use this as the test of the response of the government. Yan. As of March 2,
Yan. Okay, sige. Na. Simula na siya. Let's use this as a test to the response to the government. Response ng gobyerno daw. Request po ng repatriation ito. Mm. All of them feels the potential danger to their life. Naks, Tama. May drama pa. Sige. So kailangan Yes. nating aktuan to. 1,460. After 4 days, ang tinatanong lang po ng komite, Yes. ilan po ang na-repatriate? Sa ngayon po, still undergoing po tayo ng repatriation So stage. wala pa pong na-repatriate after 4 days. Meron pong mailan-ilan na kabilang po sila doon sa Sabihin mga po natin nanumbalik. kung ilan. 1,416. Let's be specific. Ito pong test natin eh. Itong mga taong ito ang nagre-request dahil alam nila merong danger sa buhay nila. O ikaw, alam mo ba? Boom! Ikaw mismo, pumunta ka doon. Ano to? So nag-request po sila. Dudurugin ko yan, mamaya tinin nyo. Ang sabi po ng secretary, ASEC, this is a country team response. Oo. Yes. Sa ngayon po, Mr. Senator, with the 2 Emirates flights that brought in around 60 OFWs, then that number will be reduced by 60. But rest assured, yung balanse po niyan, ongoing po ang repatriation effort natin, Mr. Senator. Mr. Chair, I am not getting the right answer here. Ano gusto mong sagot? Boom! Inanto. Ano gusto mo isagot sa'yo? Magsinungaling. Kagaya mo, sinungaling kang hindot ka. Boom! Your Honor, wala po akong kahit anong contribution sa aking sose. Sa COC pala. Tama, sose. Magulat-gulat ka, meron pala. Meron pala. Sinungaling ka, Marcoleta, wala kang kay para magaganyan. Sinabi na nga, 60. Ano ba gusto mong makuha mong sagot? Opo, sige po. Nauwi na namin lahat sila. Okay ka na? Sigurado sabihin mo, totoo ba yan? Ang kulit mo eh. Boom! Sinabi na nga 60. Hindi mo nga naiintindihan, ongoing process eh. 'Di ba? Ongoing. At hindi niya yata, akala niya yata yung lugar ng Middle East, isang tumpok lang, nandun na lahat yung OFW. Boom! Kinang inan to. Diba? Ang laki-laki ng Middle East eh. At ang dami ng OFW dyan. Hindi lang sila sa sentro lang lahat sila nandoon nagtatrabaho. Yung iba nasa mga probinsya na malalayo pa yan. Tapos sarado airspace. Sila kakdak ba kaya kagad makapunta doon? Di ba tao lang din? Kahit anong tawag ni kakdak na, oy, kuhanin nyo na, ganyan. Kala mo ganun kadali? Isa pa, syempre may kanya-kanyang gobyerno yan, bansa, di ba? Lugar. At may mga kanya-kanyang rules, patakaran, na hindi mo pwedeng basta labagin pag pumunta ka doon. Amin na yan, alis na namin yan, di hugot ka kagad doon. Nang ganun-ganon, hindi ka nag-iisip, bobo lang. Diba? Bigyan ko kayo ng senaryo mga ka-eksena. Hindi lang sa pelikula nangyayari to. Nangyayari din to sa totoong buhay. Lalo na't gera-gera. Alam nyo naman ang ugali ng mga taga Middle East o yung mga lahi nila, di ba? Yan, sa Iran, sa Israel. Pagka ikaw ay basta na lang dyan pumasok, kumuha ng kahit ano dyan, tapos dumabas, mga siraulo, nagigirahan na nga, di ba? Nagbobombahan. Paano kung may mga dumukot? Paano kung halimbawang may humarang? Paano halimbawa kung may magpasabog? Di ba? Naintindihan nyo mga ka-eksena? Si Marcoleta parang wala. Gusto niya kagad, pag sinabing 1,000 kagad may uwi nyo. Hindi ka nakakaintindi, mama. Diyos ko, para lang makapagpabida, ano ka, Rapi Tulpo? Ganon? Hindi ko talaga maintindihan siya dito mga ka-eksena eh. Wala ka sa hindi mo naranasan maging OFW. Hindi mo naranasan. Kaya wag kang magbida-bida. Boom!
Paano kung halimbawa, targetin ngayon, isipin na yung eroplano, kunyari, may pinalusot na eroplano. Kunyari, bukas ang eroplano, ang airport. Nagyegirahan, may drone kung may maliparan, mamali ng target, tumama doon sa eroplano, mga kababayan natin. Dahil sa kagustuhan mong ura-urada, di ka nag-iisip, boom! Napahamak pa. Kaya nga, baylan ang gagawing travel. At kung baylan, mga kaiksena, hindi pwedeng basta-basta kang babiyahe ka na lang ng baylan ng wala kang coordination doon sa host country o doon sa anumang lugar yan. Anak ng kubeta talagang pag-uutak ko. Tapos mag-iiyak na naman yan doon sa programa niya. Boom! Di ba? Yung sa mga kaiksena natin na safe naman, salamat naman sa Diyos. Pero yung sinasabi kasi na nakuha ni Marcoleta at sa ng DFA, nasa 1,416 daw ang gustong umuwi. Sino ba namang gobyerno ayaw pa uwiin yan? Di ba? Ang problema, yung mangyayaring repatriation protocol. Marcoleta naman, wag tayong mag-anuan dito. Boom! Talaga Pakinggan nyo kung gaano ipipilit niya para magbida-bida lang at magpapalusot pa na hindi daw siya naninermo, naninisi. Sa tono mo pa lang, naninisi ka na Napakasimple po ng tanong ko. Oh. Out of 1,416, 4 days ago, ilan ang na-repatriate? Yun lang po kasimple. Yes, ang sinasabi ko po, Mr. Senator, we will subtract the 60 that had returned from the 2 Emirates flights for the last 2 days. So 1,400 less. It's around 1,300 remaining still, Mr. Senator. That is how we reply to the potential dangers. Mr. Senator, as I mentioned po at the outset of our presentation, the current repatriation effort still ongoing. There are at least six fronts. Mr. Secretary, ang sinasabi natin, this is not yet the worst scenario. March 2, nagbigay na sila, nagpapagibik na sila, napapasaklolo na sila. Alam mo, kung hindi lang kung mabait kasi ito si Hans Gakdak Kung ako si Hans Gakdak, sagutin ko kaagad yan hindi ho kami natutulog. Hindi po kami walang ginagawa lang dito. Isipin nyo mga kaiksena yung hirap ng pagiging sekretary dyan. Ikaw ang nakaharap dyan, di ba? Ikaw ang talagang head dyan, bukod sa presidente na mag-uutos sa'yo. Kung papaano mo gagawin yung pagre-rescue na yon, pagre-repatriate, nang nandyan ka sa Pilipinas, hindi ka rin makaalis, hindi ka rin makapunta ron at hindi mapupunta ng personal kasi sarado yung airspace. Ngayon, kung baylan, aabutin ka ng So, mangyayari, tawag-tawag yan. Mga tao doon na nandoon sa embahada ng ganito, sa ganito, ganyan-ganyan, at kung sino pa yung pwedeng pumunta o yung mga nandoon na. 'Di ba? Sa tingin mo, Marcoleta, pag sinabi na halimbawa ng nagpalabas, nung hindi pa kainitan pa lang yung hindi pa masyadong matindi yung putukan. 'Di ba? Nagpalabas na ng mga numbers, nagpalabas na ng advisory na sino na yung mga gusto magpa-uwi, sino na yung ganito, ito yung mga number na dapat tawagan. Hindi naiintindihan ni Marcoleta yung hirap na hanggang tawag lang sila dito. Sa tawagan doon sa ibang bansa, sa other line, di ba? Yung mga Pilipino, sumagot kayo agree ba kayo o hindi? Yung mga Pilipino, lalo na yung mga artista, diba? Yung mga tumakbo sa amo, tas gustong umalis. Sa tingin nyo, yung iba nating mga kababayan, hindi ko nilalahat magpaparepatriate, sa tingin nyo, biglang ready na yan? Yung iba dyan, hindi pa Sinabi lang, magpaparepatriate. Pero pagka pinuntahan mo, pupusta ako sa inyo, yung iba hindi pa ready. Bakit, Direk? Kasi may iwan si ganto, may iwan na ganto, paano yung ganto ko? 'Di ba? May mga ganun diyan. Tapos pagka sasabihin mo na, sige, halimbawa Lunes ngayon, Martes, punta kayo ng embahada. Saan ba sila pupuntahan? Marcoleta, door to door? Boom! Ang gagawin talaga dapat diyan, kung kaya makatravel ng OFW dun sa pinakamalapit na embahada, doon.
Kaso hindi nga ganun kadali kasi nagkakaputukan, di ba? So paano gagawin mo? Di isasaalang-alang mo din buhay ng kababayan mo. Papalabasin mo, nagpuputukan. Boom! Talaga, oh. Hindi mo alam ang ugali ng mga Pilipino sa ibang bansa, Marcoleta. Huwag kang magbida-bida, hindot. Yung iba dyan, pabebe pa. Paparepatriate. Pero pag, asa na po sila ganito, asa na po, sir, wala pa sila, hindi pa dumadating eh. O sabi natin ganito, kailangan nandito na sila. Sir, wala pa eh. Paano gagawin? Antay natin hanggang magpasko? Boom! Matindi talaga. Makapagbida lang at makabanat lang to sa gobyerno. Wala nang pinagkaiba to talaga mga kaiksena sa mga kupolitiko. Boom! Oh. This is one country team approach, sabi ni ASEC. Out of 1,416, 60 ang na-repatriate natin. This is not the kind of response. Tingnan mo, 'di ba? So sino sinisisi niya rito? 'Di ba? Sabi niya hindi daw niya sinisisi si Kakdak. Hindi niya sinisisi yung gobyerno. Yun ang ginagawa mo eh. So minamaliit mo na 60 lang ang na ipauwi out of 1,416. Tignan mo kasi yung sitwasyon. Hindi yung puro ka lang bunganga dyan. Boom! Direct march to pa daw yun eh. Kaya nga, di ba? Sa tingin nyo ba walang ginagawa yung mga yan? Sigurado ko kung hanggat maaari ang cellphone niya ni Hans Kakdak, baka 3, 4 eh. Dahil kung isa lang sabugan cellphone niyan, sa daming kukontak sa kanya dyan. Sa dami niyang tatawagan, sa dami niyang kakausapin. Diba? Ang hirap kaya, no? Ako nga, nakaranas na maging tawag dito, hindi naman leader, pero marami akong pinagkakausap, lalo na kapag may mga GC-GC ganyan, ang dami, tanong ng tanong, nabibisit ako. Boom! Kaya aya ko ng ng mga ganyan, yung may tutunog sa cellphone mo, tatawag sa'yo kung ano-ano. Kaya hindi ako madalas nagso-social media sa totoo lang, ano lang ako eh, pa sulpot-sulpot lang eh. Kasi tawag dito, mainipin ako eh. Tuloy tayo. Oh. Sir Senator, ang hinihingi lang ho namin ay konti pang panahon dahil Hindi, currently naintindihan ko po yun. Hindi mo naiintindihan. Kasi nga, ni-rate mo nga sila ng 4% eh. Boom! Do you agree? Naintindihan daw ni Marcoleta yung secretary ng DFA, ng OWA, na kesyo dahil nasa 60 pa lang ang napapauwi. Naintindihan niya sa tingin nyo? Ni-rate mo nga ng 4% eh. Nang hindi mo naman naiintindihan yung sitwasyon. Tapos gusto mo sabihin, maintindihan ka namin na yun ang nasa puso mo na naiintindihan mo yung sitwasyon. Lolo mo. we are Naintindihan ko po undertaking yun. the repatriation effort. We're crossing them over by land. Secretary, Sarado po. what I am presenting is a one-country approach. Yung approach, ando na sa approach. Ang isipin mo kung paano gagawing tawag dito, sistema. Diyan sa approach mo. Boom! Kung loko-loko lang akong bansa, di ba? Pwede kong gamiting hostage, pwede kong gamitin ganito, na baka nga mapagtripan pa yung mga bumabiyahe nating mga, tawag dito, mga magpaparepatriate, di ba? Kasi hindi naman di nila alam eh, kung anong balak gawin ng mga yan eh. Kung halimbawa, masiraan na ng ulo yung, tawag dito, Iran. Boom! Halimbawa lang, o Israel, di ba? Dahil gustong gumanti na makagante. Kahit sino na to, tirahin yan! Boom! Kahit yung nasa land na nagbabiyahe, sinabi, mga Pilipino yan, hindi! Travel na kayo, walang lalabas! Oh. Kaya kailangan makipag-coordinate, halimbawa, ng ating secretary dyan sa lugar ng Middle East, kung sino-sino yung mga pwede dyan. Kasi sigurado naman, na may mga pag-uusap yan para sa mga inosente kagaya ng mga foreign workers nila. 'Di ba? Ewan ko kay Marcoleta, magulo utak nito eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away dito. Ikaw lang ang may problema rito, Marcoleta, sa totoo lang, ikaw. 'Di ba, Ronel Arpon, maraming salamat ah.
Ikaw dito yung parang, alam mo yun, parang ikaw ang may alam ng solusyon. Eh di ikaw na gumawa. Oh. I am using this as a test kung gaano po ang level of response natin today. Kahit gaano pa kagaling ang level ng response mo, Marcoleta, kung gano'n ang sitwasyon, hindi mo magagawa yung sinasabi mo kaagad-agad. Sarado ang airspace, by land ka magta-travel, kailangan mo ng pass bago ka makalabas. 'Di ba? O makapasok dyan. Bantay sarado na yan eh. Ano yan? Basta na parang palengke na pumasok ka na lang dyan, pagkatapos bumili, lalabas ka na lang, ganon. Abogado ba to? Kaya gusto nating hanapin yun. Wala pa po yung worst case scenario. Ang sinasabi natin kanina, paano kung magkaroon ng worst case scenario? For example, naging hindi na 1,416, naging 14,000 na kagad. So para lang ma-determine natin kung gaano ka-adept ang level of response natin. Yun lang ang punto rito. Okay. Bago mo sagot, Hindi sana ganun ang approach niya, di ba? Sana, ang approach niya, parang ganito kay Erwin Tulfo sana. Hindi ko kinakampihan si Erwin Tulfo, pero mas naintindihan pa ni Erwin Tulfo yung sitwasyon eh. Si Marcoleta, pabebe. Pabebe na naiintindihan mo, pero nanlalait naman. Di ba? Taga, nakakagigil eh. may interject, Senator Marcoleta. Secretary Kakdak and ASEC Tago, saan ho tayo nahihirapan? Because, tama po, yung tanong po, Makinig ka, Marcoleta, rito Makinig ka sa sasagot ni Sec Kakdak dito malinaw, 1,400 plus, pero out of that, 60 pa lamang po. Bakit po tayo nahihirapan? Bakit hindi po natin maiuwi, mai-repatriate, maialis yung 1,400 na yan at madala sa safe na lugar? I think that's the question na Senator Marcoleta is asking. Hindi yan ang sinasabi ni Marcoleta. Tinetest niya nga yung response kagad ni Kakdak without knowing kung ano bang status doon sa ibang bansa at kung papaano magiging sistema. Tama po ba? Ang Pilibustera, maraming salamat po. Ganyan sana naging tanong mo, Marcoleta. Ang tanong mo, parang nanunuya bakit 60 lang? Akala ko ba one country approach kineme-eme ganyan? Aba 60 lang. Hindi ko makuha yung gusto sagot ko, ha? Kung ako, o kung ikaw, Marcoleta, sana sinabi mo, Secretary, ano po ba ang may tutulong pa ng committee ito para mapadali ang pagpaparepatriate? Balita ko 60 lamang ang naiuwi at nasa 1,400 ganito ang kailangan nating maiuwi. Ano po ba ang humahad lang? Ano po ba ang mga dapat nating sino ba dapat natin kausapin? At ganon! Wala niya. Nire-rate mo kagad Nire-rate mo na kagad na para bang palpak na kagad kasi 4% lang. Kung gusto mo, pumunta ka ron, ikaw ang mag-repatriate mag-isa mo. Boom! Kausapin mo lahat ng mga prime minister leader doon. Inunto. Saan po kayo nahihirapan? Bakit kayo nahihirapan? Bakit tayo nahihirapan at hindi natin maialis, mailagay sa safe na lugar yung 1,400 na yan? Yes. Kita mo? O di ba di sana mas maganda dating kung ganyan ang sinasabi ni Marcoleta. Inang niya, datingan niya kagad, boss Boom! Mas, ano to, blue ribbon ba to? Easy, easy. Parang blue ribbon Easy, easy. Secretary Sa ngayon Kakdak. po kasi sarado ang airspace sa lahat ng bansa. Hindi, bukas yan. Baka sabi ni Marcoleta. Oh. Na covered ng requests for repatriation. Kaya't ang options po natin is land crossing. Kaya yun po ang isasagawa natin. Ang ating pong sinasawagawa ngayon is to ensure that when we transport them by land, ito po ay safe. Ang element of risk is low. Kaya hindi po ganun kasimple, marami po tayong tao, kaya yung volumes that we intend to transport will have to ensure na ang land route is safe.
by and Ay, hindi. Walang ganyan-ganyan. Itakas nyo na yung mga Pilipino. Ganun ang trip ni Marcoleta eh. Di ba mga kaiksena, ang linaw na sinasabi ng sekretary natin? Di ba? Kailangan matiyak yung rutang dadaanan na ligtas. Simple. Boom! Tagaroon ba si Secretary Kakdak Marcoleta? Nakabisado niya yung lugar doon? At doon tayo sa kabilang dumaan sa Diversion Road. Ganon? Boom! Talagang buhay ito. large, the land route will take around 2 to 3 hours travel. Biruin mong biyahe niya, 3 oras pa land. Oh, paano masabing safe ka sa loob ng 3 oras nagigirahan nga eh. 'Di ba? So kailangan talagang ang pag-aaral na gagawin dito, komunikasyon talagang matindi. Na hindi basta-basta nakakuha ng tricycle, uwi na ako. Ganon? When you're speaking of the land route out of UAE, for instance, or the land route out of Israel. But we are... Sasabihin na naman niya, pag napahiya yan, Mr. Chair, wala po akong intensyon na pinapagalitan. Wala po akong Mr. Chair. Wala po akong sinabing gan. Mamaya, ganun ka na naman. Aray ko! Diba? Baka pag minadali, lalo pang mapasama kapag hindi pinag-aralan. Correct! Kasi ang mga galawan didisit talaga ganyan eh. Basta na lang makapagsalita, basta na lang makapag-akusa, basta na lang makapagbigay ng kung anong gusto sabihin, yun na yun. Pagdating ng huli, iyak. are imploring the patience of the honorable senators because this is currently being worked out. And once we hit our stride in terms of the land crossings, then we will facilitate the volumes that are necessary to be repatriated. Pero yun po ang main difficulty, Mr. Chair. We are basically limited by the fact that air transport is severely curtailed gawa nung pagsara ng airspace. Oh. Palusot, Marcoleta. Kahit na po hindi nyo hingin yung pasensya namin, hindi po kami rito ang problema. Hindi daw sila problema, ha? Makinig kayong mabuti. So, eto na. Sino problema? O, sino pa babanatan yan? Di gobyerno. Ang response natin, the level of response is only 4%. Oh. Nagpapagibik po sila, napapasaklolo, natatakot po sila. Yun po yung dapat nating makita. Hindi ko po kayo sinisisi. Ang sinasabi ko lang, gawa tayo ng paraan kung paano yung takot po nila ay maibsan kaga. As soon Aray ko! Ang ina ninyo! Ang ina ninyong lahat! Tapos ngayon, nagpapaliwanag ka na hindi ko po kayo sinishare mo, hindi ko po kayo no, ipinaliwanag sa yung sitwasyon. 'Di ba? O, sino gusto mong pagalitan dito? Biglang naguhugas kamay ka ngayon dyan. Sus, Mariosep naman talaga, oo. One country approach. Kaya nga sinabi na di ba? Inaayos pa ang lahat. Sino ba naman na may gustong hindi masaklolohan yung dapat masaklolohan? Yun ang trabaho nila. Wala naman siyang ibinigay na kahit anong, 'di ba? Hindi mo nga tinanong 'yun eh. Daig ka pa ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo naisip pa 'yun eh. 'Di ba? Ang banat niya kagad rating. Tinetest niya kagad yung rate ng repatriation ng ating gobyerno. Kasi nga 'yun ang balak niya. Birahin yung gobyerno. as possible. Wala po kaming sinisisi dito. Tinitingnan lang po namin yung akmang response ng gobyerno because sabi ni ASEC, at tama naman yun, this is a one-country team response. It doesn't seem to be that It doesn't seem to be na one country approach. Hindi ka kasama doon. China ka eh. Yung galaw mo pan-China eh, hindi ka kasama. Promise. Wala ka doon. Yung tanong mo, yung the way mo sabihin kay sekretary yung mga ganyang pananalita, hindi yan for one country approach. Hindi ka kasama.
that way. Kasi nga, 4 days, 4% po yung ating output. Tinawanan mo pa. Gumanon pa eh, no? Sinungaling talaga. Sabihin, hindi ako tumatawa, hindi ako Hindi niya pa rin naiintindihan. Pinipilit niya pa rin palabasin yung 4%. Sinabi na nga sa'yo yung dahilan. Paulit-ulit ka. Secretary, yun lang ang gusto ko sabihin. Okay. Taken, Mr. Senator. I completely understand where you're coming from. We also have our marching orders from the President. And we will get the job done, Mr. Senator. And tama po kayo, ang sagot namin ay dapat bukod sa inyo ay mismo sa ating mahal na OFWs. Thank you. We are just opening the avenues, the tracks, the pathways to repatriation. And so we will get the job done. We will do precisely that, Mr. Senator. Thank you for your assurance, Secretary. Mr. Chair, madidisrupt talaga yung supply ng langis natin doon sa pagkakasara ng Iran ng Strait of Hormuz. So, ang nakikita ko po rito, dapat meron nag-usap na yung at least 5 departamento na dapat ay tumutok dito. Halimbawa, yung DO. Tinan nyo mga kaiksena, halatang halata si Marco Beta rito eh. So, disrupted daw talaga yung ating source ng para sa langis, mga ganyan-ganyan. Ibalita ko ba sa inyo kagabi? O hindi ko ba napakita sa inyo? O sabi kasi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yun eh. Na halatang halata kasi to o halatang may tira eh. Gusto talagang tirahin talaga yung gobyerno. Baka gusto ko pa rin kasi maging Blue Ribbon Committee Chairman ito. Eto sabihin ko na lang sa inyo ayon po sa presidente mga kaiksena o sa napanood kong press briefing, pagdating po sa usaping langis, krudo, kineme-eme, ganyan, apektado talaga tayo dyan. Pero meron pong ako napanood, it's either sa PCO o mismo kay President Bongbong Marcos na sinasabi na meron tayong nakatabi. Kumbaga, hindi naman tayo lahat umaasa sa langis. Meron tayong ibang pwedeng pagkuwanan. So, kung magkakaroon man ng disrupted, nasa 2% lang. Yun yung sabi nung napanood ko na news. Hindi ko siguro na ipakita sa inyo. Ewan ko lang kung kagabi napakita ko o ako lang nakapanood. At meron pang planong subsidy. So, titignan pa yan mga kaiksena. Ito si Marcoleta, kanina lang to eh. Manood ka ng balita! Ang ina mo ka! Utak na mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! So yun mga kaiksena, ang tanong ko sa inyo, pabida hindi? Paki-comment lang bago tayo pumunta sa iba natin pag-uusapan. Pabida o hindi? 1, 2, 3.